Kabado si Eliza pagpasok ng kanilang classroom sa tanghali dahil late na siya. "Good afternoon, sir. I'm sorry I'm late." Bati niya sa nagsasalitang gurong lalaki sa harapan. Nabaling sa kanyang atensyon nito. Nagulat siya dahil sa artistahing professor at bata pa. May suot itong eyeglasses, naka-black long sleeve polo at itim ding denim pants. "And why are you almost an hour late?" Supladong tanong nito. Inasikaso ko pa kasi ang anak kong may lagnat, sir." "Are you alone taking care of your child? What about your husband?" Hindi siya nakasagot nang umugong ang tawanan ng kanyang mga kaklase. "Wala po siyang asawa, sir. Naanakan lang." Sabi ng lalaking nakaupo sa likurang linya. Uminit na ang bumbunan ni Eliza at sana'y sasagutin ang bastos na lalaki. Pero naunahan siya ng gwapong professor. "What's funny?" Tanong nito sa mga estudyante. Biglang tumahimik. "Seriously, what are you laughing at? Krimen ba ang pagkakaroon ng anak na walang asawa? Wala na bang karapatan ng sino man na magkamali? Kayo na tumatawa at nanghuhusga sa kapwa nyo. Ni minsan ba'y hindi kayo nagkamali sa tanang buhay nyo? You can't judge someone without knowing their story. Be sensitive." Sermon ng guro. Muling humarap si Eliza sa seryosong profesor. "Salamat po, sir. Pasensya na rin dahil naabala kong pagtuturo nyo." Anya. "It's okay. What's your name?" "Eliza Hernandez po." "Take your seat, Miss Hernandez." Umupo naman siya sa silyang malapit sa bintana, katabi ng kapitbahay nilang si Marga. "Akala ko hindi ka papasok, Ate Eliza. Unang linggo pa lang ng pasukan sa first semester." Ani Marga, mas bata ito ng 5 taon sa kanya. "Hindi ko kasi maiwan ng anak ko at inintay kong makauwi si mama mula palengke." "Huwag ka nang magpalit next time sa subject na to, ate. Strict at suplado ang professor natin." Diretso ang tingin niya sa nagsasalitang professor sa harapan. "Ano pala ang pangalan ni Prof? Siya na ba ang professor natin sa Human Anatomy and Physiology?" Pagkuha na tanong niya. "Oo, ngayon lang siya nag-start kasi magulo raw ang schedule na binigay sa kanya. Siya si Dr. Lucius Garcia, 35 years old. Nag-masteral siya sa Anatomy and Physiology kaya tiyak na magaling." Ang bata pa niya. Oo, at ang pogi. Kinilig pa si Marga. Parang mas nakakatakot siya kaysa sa professor namin noon. "Ilang taon ka bang nahinto sa pag-aaral, ate?" Umusisa na si Marga. 7 taon mahigit kasi nagtrabaho na ako abroad pagkatapos manganak. "Mabuti na isip mong mag-aral ulit." Hindi siya nakaimik nang mapansing nakatingin sa kanya ang gwapong guro. "Let's proceed to the laboratory." Maya-maya ay sabi ng seryosong professor. Nagsitayuan naman sila at nagtungo sa laboratory. Pagkatapos ng 3 subject sa hapon ay bumalik sa laboratory si Eliza dahil naiwan ang paper bag niya na may lamang uniform. Paglabas niya ay ginulantang siya ng presensya ni Dr. Lucius na sana'y papasok sa lab. Kayo pala, Doc." Naiilang niyang sabi. "You're Miss Hernandez, right?" Kaswal nitong saad. "Opo." "May nakita ka bang itim na libro sa table? Dito lang naman ang huling klase ko kanina." "Meron po, nasa lamesa sa harap." "Thanks." Nilagpasan siya nito at pumasok na sa laboratory. Nilingon pa niya to. Ang bilis nitong kumilos at nang makuha ang kailangan ay kaagad ding lumabas. Naglakad naman si Eliza ngunit naabutan siya ng guro. "How old are you, Miss Hernandez?" Tanong nito, bagay na hindi niya inaasahan. Uminit ang pakiramdam niya nang pumantay ito sa paglalakad niya. 27 po. "I see. I noticed you look more mature than your classmates. Ilang taon na ba ang anak mo?" Unti-unti ay naglaho ang pagkailan niya at nahalinhan ng pagkasabik. 6 na taon na pa ang mga anak ko, sir." "Mga anak?" Bumakas sa mukha nito ang pagkalito. "Opo. Triplets po kasi mga anak ko pero isa lang po ang naiwan sa akin. Pinaampun po kasi ng nanay ko ang 2 dahil sa hirap ng buhay noon. Natigil ako sa pag-aaral at nagtrabaho sa Saudi. Iniwan kasi kami ng tatay ko at may ibang pamilya na siya. Wala na rin kaming balita sa kanya. Ang nanay ko naman sumasideline na tagaluto sa orphanage." Nagkwento na siya. Pansin niya ang pananahimik ni Lucius. Naudlot ang usapan nila nang tumunog ang kanyang cellphone. "Excuse me po, Doc." Anya. Huminto siya at sinagot ang tawag ng kanyang ina. Tuloy naman ang paglalakad ng kanyang guro. "Ma, bakit po?" Anya sa inang tumatawag.
Anak, narito ako sa labas ng campus ng school mo. Kasama ko si Raven. Bumaba na ang lagnat niya. May emergency kasi sa orphanage at kailangan ako ron. Pauwi ka na ba? Ani Nilda, ang kanyang ina. Opo, palabas na po ako. Sige, maghihintay kami rito sa labas ng gate. Pinutol na niya ang tawag at nagmamadaling nagtungo sa main gate ng campus. Naabutan pa niya si Lucius sa guardhouse. Pagdating sa labas ay sinalubong siya ng kanyang anak. Mama, wala na po akong lagnat. Masiglang bungad ni Raven. Kaagad niya itong binuhat at kinapa ang noo. Oo nga, wala ka ng lagnat. Very good, bebe ko. Anya. Pwede na po ba ako maglaro, Mama? Oo, pero sa loob lang ng bahay, ha? Opo. Lumapit naman ang kanyang ina. Maiwan ko na kayo, anak. Uwi na kayo at baka abutin pa kayo ng hamog. Naisara ko ng tindahan. Babalik din ako bago gumabi. Ani Nilda. Opo, ma. Ingat po kayo. Siya na ang pumara ng jeep para sa ina. Kaagad naman itong nakasakay. Ibinaba ni Eliza sa lupa ang anak at hinawakan nilang ito sa kanang kamay. Mabigat na kasi ito. Patawid na sila ng kalsada nang may tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon siya sa likuran. Si Lucius pala. Doc Lucius, bakit po? Takang tanong niya. Humarap din ng anak niya sa guro. Kunot noong tinitigan ni Lucius ang bata. Maya-maya ay bigla nitong hinawakan sa kanang braso si Raven. Ganoon na lamang ang iyak ng bata dahil sa pagkagulat. Ano po ang problema, Doc? Natatarantang tanong niya. Binuhat na niya ang anak niya. I'm sorry pero bakit kasama mong anak ko, Miss Hernandez? Bigla'y tanong ni Lucius. Nawindang siya. Anak mo? Yes, he's one of my sons. Ilang sandali siyang tulala nang biglang maalala ang dalawa pa niyang anak. Sandali lang, Doc. Anak ko tong kasama ko. Siya lang ang naiwan sa akin at ang dalawang kakambal niya ang inampon ng ibang tao. Hinahanap ko pa yung nag-ampon kaso sabi sa orphanage, hindi na nila makontakt at wala sa address na iniwan nito. Nagimbal din si Lucius at baka sa mukha ang pagkalito. Wait, can we talk privately, Eliza? Sabi nito pagkuwan. Sige po, pero wag na po tayo lalayo at wag magpagabi. Kagagaling lang po sa sakit ni Raven. Okay, I'll get my car. Wait for me. Tumango siya at sinundan ng tingin ang doktor na patungo sa itim na kotse. Hindi na siya mapakali at naghahalo ang kaba at pagkasabik sa isiping baka ito ang nakaampon sa dalawa pa niyang mga anak. Maya-maya ay huminto ang kotseng itim sa tapat nilang mag-ina. Bumukas ang bintana sa driver's side at sumilip si Lucius. Sakay na kayo rito, Eliza. Anito. Nagmadali naman silang lumulan ng kotse. Umupo sa tabi ni Lucius at kandong niya si Raven na tumahan na. Sigurado po ba kayo na kamukha ng anak ko ang sinasabi niyong mga anak, Doc? Excited niyang tanong. Yes, they look identical. Anito. Kinuha ang cellphone at naghanap ng pictures. Paggawa na ipinakita nito sa kanya ang picture sa cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Eliza nang makitang kamukha nga ni Raven ang dalawang bata na kasama ni Lucius sa picture. Hala, mga anak ko po sila, Doc. Bulalas niya. Ginupo na siya ng emosyon at mabilis na napaluha. Sila mga kapatid ni Raven. Baka po pwedeng dalhin mo kami sa kanila. Please. Samo niya. Okay, we will go to my house. Kailangan nating mag-usap ng maayos. Pinausad na nito ang sasakyan. Hinawakan pa ni Eliza ang cellphone ni Lucius at umiiyak na tinititigan ang pictures ng dalawang anak niya na nawalay sa kanya ng ilang taon. Mama, bakit po kamukha ko ang mga bata sa picture? Curious namang tanong ni Raven. Mga kapatid mo sila, anak. Matagal na silang hinahanap ni Mama. Tugon niya. Kapatid? Namilog ang mga mata nito habang nakatingala sa kanyang muka. Oo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na meron kang 2 brothers? Nasan po sila? Mamaya makikita natin sila. Sasamahan tayo ni Doc. Talaga po? Excited din ng bata. Oo, be a good boy sa mga kapatid mo ha? Opo, ihahag ko po sila. Very good. Napasulip siya kay Lucius na nakangiti at panay ang sipat kay Raven. Dahil traffic, halos kalahating oras din ang biyahe bago sila nakarating sa condominium kung saan nakatira si Lucius. Narito po ba ang dalawang bata, Doc? Tanong niya nang makahinto ang kotse sa parking lot.
Yes, but every weekends ay umuwi kami sa bahay ko sa Pasig. Dito kasi sila sa Quezon City nag-aaral ng grade 1. Mas malapit kasi rito ang universities kung saan ako nagtuturo. Ani Lucius. Grade 1 na rin si Raven. Absent lang siya ngayon dahil nilagnat. Nakatulog si Raven kaya binuhat niya palabas ng kotse. Nagulat siya nang agawin ni Lucius sa kanya ang bata. Ako na magbubuhat sa kanya para hindi ka mahirapan. Nagulat ko din siya kanina. Magsasorry ako sa kanya mamaya. Sabi nito. Ibinigay naman niya rito ang kanyang anak. Shoulder bag lang ang bitbit niya at sumunod kay Lucius. Lumulan sila sa elevator. Sino ang kasama ng mga bata sa unit mo, Doc? Tanong niya. May babysitter sila, pinsan ng mom ko. Pamilyado na ang mga anak niya kaya nagsilbi na sa akin. Mabuti naman may nag-aasikaso po sa kanila. Huminto sila sa 5th floor at malapit lang sa elevator ang unit ni Lucius. Hindi pa man nabubuksan ang pinto ay lumulundag na ang puso ni Eliza sa galak. Nagising na rin si Raven at kaagad na lumipat sa kanya. Nasaan po tayo, Mama? Namamaos na tanong ng bata. Hindi siya nakasagot nang unahan siya ni Lucius sa pagsasalita. Narito kayo sa bahay ng daddy mo, Raven. Sabi nito. By the way, sorry kanina ha. Akala ko kasi isa ka sa mga kapatid mo na kasama ko sa bahay. Okay lang po, di po ako galit. Bumukas na ang pinto ng unit at agad bumungad ang dalawang bata. Daddy, welcome back! Panabay na bati ng mga bata kay Lucius. Nailapag bigla ni Eliza sa sahig si Raven at hindi nakapagpigil na niyakap ang dalawang bata. Mga anak ko, sa wakas! Humahagulgol niyang wika. Nangatal ang kalamnan niya dahil sa labis na emosyon. Nagulat naman ang dalawang bata ngunit hindi nagwala. Bagkus ay curious na nakatitig sa kanya. Nilapitan na sila ng ginang na nataranta. Sino sila, Lucius? Bakit may isa pang bata na kamukha ng kambal? Tanong ng ginang. Kapatid po siya ng kambal. Ani Lucius. Hinawakan nito sa kanang kamay si Raven at pinalapit sa dalawang kapatid. Nakaluhod pa rin sa sahig si Eliza at iyak ng iyak. Hindi na niya binitiwan ang mga kamay ng dalawang bata. Daddy, what's going on here? Nalilitong tanong ng isang bata kay Lucius. Mga anak, umupo muna tayo at ipapakilala ko sa inyo ang mami niyo at kapatid. Kausap ni Lucius sa dalawang bata. Masunurin ng dalawa at kaagad lumukulok sa couch na magkatabi. Titig na titig ang mga ito kay Raven. Si Raven naman ay yumakap sa baywang ni Eliza. Mama, sila po ba mga kapatid ko? Tanong ni Raven. Oo anak, maupo muna tayo. Turan niya. Umupo sila sa tabi ng dalawang bata at naipwesto si Raven kahanay ng mga ito. Si Lucius naman ay umupo sa katapat nilang couch. Eliza, ito pala si Tita Helen. Pakilala ni Lucius sa ginang na nakatayo sa likuran nito. Hello po. Ako po si Eliza, ang ina ng mga bata. Kaswal niyang wika. Ikinagagala kitang makilala, Eliza. Pasensya na, naguguluhan lang ako kasi may isa pang batang kamukha ng mga alaga ko. Ani Helen. Ayos lang po. Nasabik din po ako kasi 4 na gulang pa lang sila nang nawalay sa akin. Tumayo na si Lucius at lumipat sa gawing kaliwa ng triplets. Napagitnaan nila ang mga ito. Eliza, ito ang madaldal na bata, si Clint. Itong isa namang medyo mailap at tahimik ay si Carl. Pakilala ni Lucius sa mga bata. Pagkuwan ay binalingan nito ang dalawang bata. Mga bata, may isa pa kayong kapatid. Si Raven. Tinitigan ng dalawang bata si Raven na tahimik lang. Nakatingin din sa mga ito. Daddy, bakit po hindi siya namin kasama ni Carl? Tanong ni Clint. Kasi sa mami niyo siya lumaki. Kayo naman sa akin. Tapos dito na rin po siya titira kasama ang totoong mami namin? Paano po si Tita Richelle? Hindi na po ba siya namin magiging mami? Usisa ni Carl. Tumitig si Eliza kay Lucius na napatingin din sa kanya. Napaisip siya kung sino si Richelle sa buhay ng professor. Maaaring nobyo nito o asawa. Kids, magmerienda muna kayo kasama si Raven. Huwag niyo siyang aawayan ha. Make him comfortable. Mag-uusap lang kami ng mami niyo. Paggawa na isabi ni Lucius sa mga anak. Yes po, Daddy. Sabay na sagot ng dalawang bata. Niyaya naman ni Helen ang mga alaga sa kusina.
Sumunod din si Raven na mabilis naging komportable sa mga kapatid. Friendly rin kasi ito, mahiyain lang sa umpisa. Paano pala napunta sa'yo ang dalawang anak ko, Doc? Sabi ni Mama, babae ang umampun sa kanila sa orphanage. O sisa agad ni Eliza. Ang kapatid ni Mami na byuda at walang anak ang umampun sa kanila. Kaso namatay siya dahil sa ovarian cancer. Iniwan niya sa akin ang mga bata nung 1 taon na ang mga to. Napansin ko habang lumalaki ang kambal, nagiging kamukha ko sila nung bata pa ako. Nagduda na ako kaya nagpa-DNA test kami. Nung nakuha ko ang result ng test, nag-file ako ng petition sa Regional Trial Court to amend the kid's birth certificate. Nakuha naman ng tita ko ang original birth certificates, adoption decree, at iba pang requirements, kaya mabilis ang process ng paglipat ng legal guidance sa pangalan ko. Kwento nito. Matiim siyang tumitig kay Lucius, at habang tumatagal ay napansin niya na pamilyar ang mukha nito, at malaki ang resemblance sa mga anak niya, lalo sa mga mata. Ano ang result ng DNA test, Doc? Kabadong tanong niya. It's positive. They're my legitimate sons. Naipresenta ko rin sa korte ang DNA test result na nagpatunay na anak ko ang mga bata. Nagimbal si Eliza. Ikaw ang ama ng mga anak ko? Matamang tumitig din sa kanya ang lalaki. Yes, it makes sense why you look familiar. Pati ang pangalan mo ay pamilyar. Hindi naman nabanggit sa akin ni tita na triplets sa mga anak ko at nakabukod ang birth certificate ng bawat isa. Kanina sa school, hindi ako mapakali at ginigiit ko na maaaring nagkita na tayo before. At tama nga ako. Napaisip din siya at nagunita ang gabing nalasing siya sa isang bar kung saan siya isinama ng mga kaklase niya. Ang naaalala ko lang, sumama ako sa mga kaklase ko noon sa bar malapit sa university. First year college ako noon. Pinilit nila akong uminom ng alak. Nalasing ako. Nagising na lang ako sa isang hotel na mag-isa. Kwento niya. Tipid na ngumiti si Lucius. Ikaw nga yung babaeng nagsuka sa harapan ng kotse ko. Yung bar na pinuntahan nyo, pag-aari ng pamilya ko. May hotel din yun sa tabi. Nagpunta ako rin kasama ng mga pinsan ko at nagaya silang uminom. Nalasing din ako pero hindi sobra, kaya may konting naaalala pa ako sa nangyari. Tinulungan kitang makatayo at hinanap ang mga kasama mo pero wala na sila. Dinala kita sa hotel katabi ng bar kasi hindi ko makita ang bag mo. Walang ID. Iniwan kita sa kama at pumasok ako sa banyo. Naghugas lang ng mga kamay. Kaso pumasok ka at biglang nadulas. Pinatayo kita pero masyado kang malikot. Hinalikan mo ako at nahirapan akong pigilan ka. Hanggang sa natukso na rin ako at may nangyari sa atin. Kinabukasan ng tanghali bumalik ako sa hotel pero wala ka na. Ibibigay ko sana ang bag mo na iniwan sa bar. Pinahanap ko kasi sa staff. Ibinalik ko na lang sa bar ang bag at hinintay na ikaw ang kumuha. Oo nga pala. Bumalik ako noon sa bar at kinuha sa staff doon ang bag ko. Anya. Bumalik din ako sa bar at inalam ko nakuha mo na ang bag. Nakalimutan kong alamin ang identity mo. Naging busy na rin ako sa pag-aaral at trabaho. Nagulat na lang ako nung nakita ang 2 bata kasama ng tita ko. Hindi ko akalaing nagbunga pa lang gabing yun sa ating dalawa. I tried to find you, but I don't have a reference. Nanikip na naman ang dibdib ni Eliza nang maalala ang hirap niya noong naipanganak ang triplets. Salamat talaga, Doc. Akala ko hindi ko na makikita ang 2 anak ko. Halos ikamatay ko ang lungkot nung ipaampon sila ni Mama. Humihikbing wika niya. Bakit ba pumayag ka na ipaampon sila? Kasi nga, lubog na kami sa utang. Cesarean kasi ako nung nanganak at wala naman kaming ibang aasahan. Yung kapatid ni Mama na nasa abroad na nagpaaral sa akin, nadismaya siya at maging tumulong, kaya no choice kami. Nangutang na lang si Mama para pabayad sa ospital. Dahil nga 3 anak ko, isa lang ang pinili ni Mama. Wala rin naman ako magawa dahil hindi ko pa sila kayang buhayin lahat. Hindi pa ako makapagtrabaho kaagad. Nung nakarecover na ako, sinikap ko makapagtrabaho abroad. Sa awa ng Diyos, nakapag-ipon ako at nakabali ng property sa Tandang Sora. Nagpatayo ako ng 10 units apartment. May grocery store na rin at yun ang kabuhayan namin ngayon. Matagal ko nang inaasam na mahanap ang 2 bata pero bigo ako. Panay ang hilot ni Lucius sa sentido nito. You can't miss this opportunity to live with the triplets, Eliza. Hindi ko ipagdadamot sa iyo sina Carl, pero payagan mo rin ako makasama si Raven. Sabi nito. Nagpuna siya ng luha sa pisngi gamit ang panyo. Paano yan?
Hindi pwedeng patawid-tawid ang mga bata sa ating dalawa. You can live with us. Natitigilang tumitig siya rito. Pero paano ang mga pamilya natin? Bakit? Kasal ka na ba? Kumabog ang dibdib niya nang maalala si Morgan. Ang anak ng may-ari ng orphanage na pinagsisilbihan ng mama niya noon ay naireto nito sa kanya. May boyfriend ako pero hindi pa malalim ang relasyon namin. Naireto lang siya sa akin ni mama at may 2 buwan pa lang kami. Anya pagkuwan. No problem. If you love the guy, you can still marry him. Basta huwag siya makialam sa mga bata. Hindi ko mahal si Morgan. Sinagot ko lang siya kasi nakukulitan ako at para tantanan ako ni mama. I don't get you. Amused nitong sabi. Sa tingin mo ba'y laro lang ang relasyon? That's not an act of maturity, Eliza. Nasermonan pa siya nito. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Sorry, Doc. Call me in my name if we're in a private place. Sorry if I talk harshly. Pero kailangan mo magkaroon ng sariling desisyon kung gusto mong maging masaya, Eliza. Ang mama mo lang pala ang may gusto na magka-boyfriend ka. Can't you say no to your mother? Kasi naisip ko rin na malabo na ako makatagpo ng lalaking mamahalin ako dahil sa disgrasyada ako. Si Morgan kasi tanggap na lahat ng mali sa buhay ko. Naging kaibigan ko rin naman siya. Naisip ko na baka matutuhan ko rin siyang mahalin. Ayoko makialam sa desisyon mo. Pero itong tungkol sa mga anak natin. Gusto kong magkaroon tayo ng malinaw na kasunduan. Ayoko ng magulong kausap. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang bibisita sa mga bata sa bahay ko? Napailing si Doc. May sarkasmo ang ngiti. No. Nasanay na sa akin ng 2 bata. At sa palagay ko mas mahihirapan silang mag-adjust sa poder mo. Since magulo ka mag-isip, ako na magpapasya. Titira kayo ni Raven sa bahay ko. Yun lang ang magiging option mo kung gusto mo makasama ang triplets. Nanlumo si Eliza nang mapagtanto na wala na siyang choice. Mas matalino si Lucius at may impluwensya. Ngunit nag-alangan siya nang maisip na may fiancé ito. Paano pala kung ikakasal ka na? Ayoko namang mas mapalapit ang mga anak ko sa magiging asawa mo. Sabi niya. I don't have a plan to get married. Unless I meet a woman who can accept my lifestyle and easily adjust to my personality. Napangiwi siya. Mukhang hindi rin siya papasa sa standards nito. So, wala kang girlfriend? Katulad mo, may naireto rin sa akin ng parents ko. Business partner nila. Pero hindi ako nagpapamanipula sa kanila. I don't like the woman. Magulo rin pala ang sitwasyon mo. Paano tayo makakapag-focus niyan sa triplets? I can manage my situation. Ikaw ang gusto kong magdesisyon ng maayos dahil ikaw ang ina ng mga bata. Sabihin mo sa akin kung nakapagpasya ka ng titira rito. Saka mo lang makakasama ang 2 bata. Tumayo na ito. Let's have a snack first. Dito na rin kayo mag-dinner ni Raven. Gusto kong maging komportable siya sa akin. Anito pagkuwan. Tumayo na rin siya at sumunod kay Lucius sa dining room. Napangiti siya na maabutan ng triplets na kumakain ng salad na prutas at nagtatawanan. Magkakatabing nakaupo sa harap ng oval na lamesa ang mga ito. Instant close si Raven sa mga kapatid nito. Mommy, we're eating salad po, sabi ni Clint. Malapad siyang ngumiti dahil sa galak. Ang sarap sa pakiramdam na tinatawag niyo na akong mommy mga anak. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Tinabihan niya sa silya si Clint. Mama, dito na po ba tayo titira? Tanong naman ni Raven, na paggitnaan ng 2 kapatid. Hindi pa sa ngayon anak. Uuwi pa tayo sa bahay mamaya. Kailangan muna din natin kausapin si Lola. Turan niya. Umupo na rin si Lucius sa katapat nilang silya. Gusto mo ba rito, Raven, anak? Tanong nito sa bata. Yes po, tito. Mabilis na sagot ng bata. Nangunot ang noo ni Lucius. I'm your daddy, Raven. Simula ngayon, tawagin mo akong daddy, okay? Sabi nito kay Raven. Todong ngiti naman si Raven. Opo, daddy. Kinalabit naman ni Carl si Raven. Bakit pala mama ang tawag mo sa mami natin, Raven? Sabi ni daddy, mami namin siya. Kaya dapat mami mo rin siya kasi brothers tayo. Naguluhan si Raven. Napatitig kay Eliza. Siya naman ay tumitig kay Lucius. Mga bata, mami at mama ay pareho lang. Meaning a mother. Pagtatama ni Lucius. Oh, ganun nga yun. Tama ako, Carl. Kulit mo eh. Ani Clint.
Siniko pa sa braso ang kapatid. Eddie wow! Nakasimangot namang wika ni Carl. Mukhang ito ang nagmana sa ugali ng tatay. Suplado. Naluluha habang tumatawa si Eliza. Sobrang saya niya na makitang buo na ang triplets at magkakasundo. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na si Eliza kay Lucius. Panay na rin kasi ang tawag ng mama niya. Ihatid ko na kayo. Ani Lucius. Sige, salamat. Sabi niya. Muli niyang niyakap ang dalawang bata at hinalikan sa mga noo. Bye po, Mommy at Raven. Balik kayo Sigaw ni Clint habang kumakaway. Kumakaway rin si Carl pero walang imik. Tulala. Babalik kami kaagad. Anya habang palabas ng unit. Binuhat na ni Lucius si Raven dahil inaantok na ito. Tinamad ng maglakad. Ang hyper ni Clint Sabi ni Eliza nang lula na sila ng kotse. Kandong niya sa hita si Raven dahil nagmamaneho si Lucius. Oo, mas productive siya kumpara kay Carl. Pero si Carl mas matalino. Tahimik lang siya pero on point magsalita. Minsan parang matanda. Natawa siya. Mukhang si Carl ang paborito mo Paano mo naman nasabi yan? Sinapat siya nito. Pansin ko kasi mas nakatuto ka sa kanya. Patang sa pagmamahal ko sa mga bata. Binibigyan ko sila ng magkaibang atensyon depende sa personality nila. Si Carl kasi ay moody. Hindi pala salita at minsan ay may iniindang sakit. Kaya mas tinutuunan ko siya ng pansin. Mahirap kasi makalakihan yung personality na yun at baka mahirapan siyang ma-develop ang social skills niya. Si Clint naman ay sobrang curious. Matanong siya. Iba rin ang personality ni Raven. Mailap siya sa mga taong una niyang nakikilala. Inoobserbahan muna niya at once nagustuhan niya, lumalabas ang pagiging friendly niya at madaldal. Nakadepende ang ugali niya sa taong nakakasalamuha. Kwento rin niya. Kumusta naman sa school si Raven? Usisa nito. Magaling sa academic si Raven. Favorite niya ang math at English. Ang problema, madalas siyang absent kasi mabilis siyang napuan ng sakit. Nagkaroon na kasi siya ng pneumonia nung 1 taon siya. Malakas din kasing manigarilyo ang mama ko noon. Mabuti tumigil na siya. Siya lang ang nag-aalaga sa anak ko. Napailing si Lucius. Mahirap talagang ipagkatiwala ang bata sa taong hindi alam ang risk sa bata. Bahagya siyang napayuko at natitigan ang mukha ng kanyang anak. Nakatulog na ito. Aminado ako na naging irresponsable ang mama ko noon. Hindi ko naman siya masisisi dahil stress siya sa tatay ko na babaero. Kaya nagsikap ako na makabundar ng negosyo para tumino si mama at para pumirmi sa bahay. Nawala rin ang bisyo niya kalaunan. Anya. May maayos na kayong kabuhayan. Siguro naman ay hahayaan ka na ng nanay mo na magdesisyon para sa future mo. Kausapin mo siya ng maayos. Tumango siya. Pagdating sa kanilang bahay ay tinulungan pa siya ni Lucius na mabuhat si Raven. Napansin sila ng kanyang ina na nakatambay sa loob ng grocery store na nasa ground floor ng apartment. Katabi lang nito ang bahay nila. Anak, saan kayo galing? Tanong ni Nilda nang makalabas ng store. Sinipat nito si Lucius. Magandang gabi po. Magalang namang bati ni Lucius sa ginang. Magandang gabi rin. Nilapitan siya ng ginang. Sino siya anak? Pabulong nitong tanong. Siya po si Lucius ma, tatay ng mga anak ko. Sa kanya rin napunta ang 2 kapatid ni Raven. Walang abog niyang bunyag. Nanlaki ang mga mata ni Nilda. Ano? Paano nangyari yun? Mamaya na po tayo mag-usap ma. Mahahamugan na si Raven. Umiwas siya sa ina. Sandali anak, nasa loob ng bahay si Morgan, pinaghintay ko. Anito. Ginupo naman si Eliza ng kaba ngunit dumiretso pa rin sa bahay at pumasok. Nakasunod sa kanya si Lucius karga si Raven. Nadatnan nila ang bisita na nakaupo sa couch, nanonood ng telebisyon. Eliza, mabuti dumating na kayo. Masiglang bungad ni Morgan, napatayo pa. Napatingin to kay Lucius. Pasensya ka na Morgan, ginabi ka na rin rito. Anya. Ayos lang, aalis na sana ako kaso pinigil ako ng mama mo. Dito na ako nag-dinner. Sandali lang ha, ihahatid ko lang sa kwarto si Raven. Paalam niya. Bumati naman si Lucius kay Morgan. Sumunod na ito sa kanya sa kwarto nila ng bata. Yun ba ang boyfriend mo, Eliza?
Tanong ni Lucius nang mailapag nito sa kama si Raven. Oo. He looks like a reserved person. Sa umpisa lang yun, madaldal din siya minsan. Mukha naman siyang mabait. Medyo malamya lang kumilos. Natawa siya. Ang bilis mo mangilatis ng tao, Dok ah. Tipid na ngumiti ang binata. Sinaglitan pa nito ng halik sa noo si Raven bago sila lumabas. Aalis na ako. Pag-isipan mo yun na pag-usapan natin. Paalam ni Lucius. Hinatid pa niya ito sa labas. Pagkuwan ay binalikan niya si Morgan. Paalis na rin ito. Naghatid lang naman ako rito ng fruits mula sa Batangas. Alam ko busy ka kaya hindi na kita abalahin. Ani Morgan nang magkaharap sila sa sala. Salamat. Sorry ulit. Hindi ko naman nakalaing gagabihin kami sa labas. Okay lang. Sino pala yung lalaki? Usisa nito. Si Lucius. Siya ang tatay ng anak ko. Nanlalaki ang mga matang tumitig sa kanya si Morgan. Bigla namang pumasok ang mama niya at narinig ang usapan nila. Paano ka nakakasiguro na ang lalaking yun ang ama ng mga anak mo, Eliza? Eksaheradong tanong ni Nilda. Sigurado po ako, ma. Nagulat nga ako kasi napunta sa kanya mga kapatid ni Raven. Namatay pala yung tiyahin niya na unang umampun sa mga bata. Kwento niya. Saan kayo nagkakilala? Professor ko po sa university si Lucius. Nakita kasi niya kami kanina ni Raven pagkaalis niyo kanina sa school. At akala niya ay isa sa anak niya si Raven. Sumama kami sa bahay niya at nakita ko ang dalawang bata. Ang dalawa niyo pang apo. Naging uneasy ang ginang. Anong plano niyo? Gusto ko pong makasama ang mga anak ko, ma, para mabuo silang tatlo. Pero mangyayari lang yun kung titira kami ni Raven sa bahay ni Lucius. Ano? Nasipat ng ginang si Morgan. Mas mainam po kung makasama ni Eliza mga bata para mas mapalapit ang loob nila sa isa't isa. Suwestyon naman ng binata na tila nabasa ang nasa isip niya. Pag-isipan mo muna ito ng maigi, anak. Huwag kang padalos-dalos sa pagdedesisyon. Hay, hindi mapakaling lumabas ng bahay ang ginang. Nagpaalam naman si Morgan. Hindi na natiis ni Eliza ang dalawang bata na nasa poder ni Lucius. Madalas ang pagbisita niya sa mga ito kasama si Raven. Halos 2 linggo rin bago nabuo ang kanyang pasya. Titira siya sa bahay ni Lucius kahit tutol ang kanyang ina. Paano si Morgan, anak? Baka sumama ang loob niya. Ani Nilda habang pinapanood siyang nagsasalansan ng mga damit sa maleta. Naroon sila sa kanyang kwarto. Nag-usap na po kami ni Morgan, ma. Okay lang sa kanya na makasama ko muna ang mga bata. Maunawaing tao si Morgan. Hay, bakit ganoon ang lalaking yun? Wala ba siyang pride? Ma, alam niyo naman kung gaano ako kasabik na makasama ang dalawang bata. Halos mabaliw ako nung pinaampon niyo sila, kahit labag sa loob ko. Wala akong choice noon. Sana naman ay pagbigyan niyo ako makasama ang mga anak ko. Ina rin kayo. Saka ayaw niyo bang maging masaya si Raven at makasama niya ang mga kapatid niya? Hindi nakakibo ang ginang. Maya-maya ay may bumusin ng sasakyan. Si Lucius na ito. Sinalubong nila sa salas ang binata. Kasama pala nito ang dalawang bata. Ang mga apo ko! Sabik na sabi ni Nilda. Napaiyak din ito nang mayakap ang dalawang bata. Sino po kayo? Tanong ni Glenn sa ginang. Ay, ako ang lolo nyo, iho. Nanay ako ng mami nyo. Wika naman ni Nilda. Oh, 2 ng lola namin? Nanlaki pa ang mga mata ni Glenn. Lola number 2 natin siya, Glenn. Nakataas ang isang kilay na sabad ni Carl. Aliw na aliw naman ang ginang at nakalimutan na ang panibugho. Pagkawan ay nagpaalam na sila sa kanyang ina. Hinakot ni Lucius ang gamit nila ni Raven. Nangako siya sa ina na bibisitahin din nila ito ng madalas. Hindi naman niya ito matitiis na mag-isa lamang palagi sa bahay. Nakausap mo na ba ang boyfriend mo, Eliza? Tanong ni Lucius nang luna na sila ng kotse. Ito ang driver. Nakaluklok naman siya sa tabi nito at ang 3 bata ay nasa backseat, nag-iingay. Nakausap ko siya kahapon at sinabi ko na titira muna kami ni Raven sa bahay mo para masanay sa akin ang 2 bata. Anong sabi niya? Nagmaniobra na ito. Pumayag siya. Pabor naman siya na makuha ko ang loob ng 2 bata. Huwag kang magalit.
May sasabihin ako tungkol kay Morgan. Ano yun? Mataman siyang tumitig sa binata. I saw him last night in our bar. He's hanging out with gays. I noticed his behavior while drunk. Ano ang napansin mo? I think Morgan is gay. Napamulagad pa siya sa pagkagulat. Sigurado ka? Yes, baka kaya hindi siya nagalit nang malaman ng desisyon mo ay dahil wala naman talaga siyang gusto sa'yo. Maybe he's up for something. Napaisip si Eliza at napagtanto na may mali sa katauhan ng kanyang nobyo. May kalambutan nga ang kilos nito. Hindi ako aware sa sexuality ni Morgan. Hindi naman kami madalas magkasama. Sabi niya. Sinipat siya ni Lucius. Can't you identify the straight guy or not? Usig nito. Medyo mahina ako sa pagkilatis ng katangian ng isang tao, lalo sa lalaki. Never naman ako nagkanobyo at wala akong kaibigang lalaki. Mga lalaki ang anak natin. You can learn from them. Bakit sa mga bata pa kung pwede naman sa'yo? Mukhang straight ka naman. Nasuyod pa niya ito ng tingin. Pinukol naman siya ni Doc ng mahayap na tingin. Are you doubting my sexuality, Eliza? I gave you 3 kids in one night. Uminit ang mukha ng dalaga nang maisip kung paano nabuo ang triplets. Sharpshooter ka kasi, Doc. Nakatatlo ka agad tayo. Natatawang sabi niya. Tipid nang umiti ang lalaki saka sinipat ang 3 bata sa likuran. Nakasigaw na kasi si Glenn. What's wrong, buddies? Tanong nito sa mga bata. Daddy, si Carl kasi pinasingaw ang balon ko at nawala ng hangin. Hinipan ko yun eh. Sumbong ni Glenn. Kasi daddy, mauubusan siya ng hangin. Di ba po meron yung pinapump para magkaroon ng hangin ng balon? Pinapahirapan po kasi niya ang throat niya. Depensa naman ni Carl. Enough kids. Huwag niyong paglaruan ng balon at sa bahay pa natin palolobohin yan. At saan ba galing yan? Iritable ng saway ni Lucius sa mga anak. Binigay po kanina ni Lola number 2. Sagot ni Carl. Si Lola Nilda yun, Carl. Pagdatama naman ni Raven. Whatever. Supladong wika ni Carl. Humalokip-kip pa. Napailing si Lucius at nag-focus na sa pagmamaneho. Si Eliza na lamang ang kumausap sa mga bata na nakinig naman agad. Pagdating sa condo unit ni Lucius ay inasikaso ni Eliza ang gamit nila ni Raven. May 3 kwarto sa unit at inilaan ni Lucius ang isa para sa kanya at sa mga bata. Maluwag naman ito at kasya silang 4 sa kama. Kung magulo ang mga bata at hindi ka makatulog, dun ka na lang sa kwarto ko, Eliza. Maluwag naman dun at pwedeng maglagay ng extra bed. Ani Lucius. Natitigilang tumitig siya rito. Okay na ako rito. Masasanay rin ako sa triplets. Sanay naman ako nakatabi si Raven. Anya. Baka hindi ka makapag-focus sa pag-aaral. Makukulit ang mga anak natin. Kayang-kaya ko na sila. Itinuloy niya ang pagsasalansan ng mga damit sa closet. 3 linggo pa ang lumipas. Nasanay na rin si Eliza na kasama ang makukulit niyang mga anak. Pero minsan ay si Lucius na ang gumagawa ng paraan para hindi siya maabala. Sabado ng gabi ay sa kwarto nito pinatulog ang 2 bata. Sina Raven at Clint ang matutulog sa kwarto ko. Sabi nito kay Carl nang bumaling ito sa kwarto ni Eliza. That's good, Daddy. Ayokong katabi si Clint kasi naninipat, dinadaganan ako. Ani Carl, humiga na ito sa kama. Nakaupo pa sa harap ng study table si Eliza at nagre-review. May palong quiz kasi sa kanila si Lucius sa anatomy at physiology subject nila sa Lunes. Pumiksi siya nang lapitan siya nito. Ang baba ng mga naunang quizzes mo, Mommy. Nahirapan ka bang makasunod sa lecture ko? Tanong nito. Hindi siya kaagad nakaimik dahil nakayuko si Lucius at tumapat ang bibig nito sa kanyang tenga. Nabigla rin siya sa itinawag nito sa kanya. Hindi siya sanay. Palagi kasing kulang ang tulog ko nitong nagdaang mga araw. Nag-a-adjust pa kasi ang katawan ko sa bagong environment. Sabi niya pagkuwan. You don't need to work hard for the kids. They're independent. Maliban kay Raven na mahina ang katawan. Pero si Tita Helen ang bahala sa kanila. Kabisado na niya ang 2 bata at mabait naman si Raven. Pero gusto kong bumawi kina Clint at Carl. I got it, but you need to focus on your studies first. Para hindi ka mahirapan, tutulungan kita kung paano mapadali ang pagre-review ng aralin. I have some hacks to help you save time and be more productive. Hinila nito ang isang silya at itinabi sa kanya. Doon ito umupo.
Unay naiilang siya dahil activated ang professor mode ni Lucius. Pero kalaunan ay naaaliw na siya sa tutorial nila. Ang problema, mas nakafocus siya sa gwapo nitong muka. Unang kita pa lang niya rito ay nagwapuhan na siya rito. Hindi naman niya akalain na ito pala ang ama ng mga anak niya. Sa libro ka tumingin, hindi sa mukha ko, Eliza. May makukuha ka bang sagot sa kakatitig sa akin? Sita ni Lucius sa kanya. Umayos naman siya ng upo at nag-focus na sa libro. Nalibang na si Lucius sa pagtuturo kay Eliza at hindi niya namalayan ng oras. Tumigil siya sa pagsasalita nang mapansing nakapikit na ang dalaga habang nakaupo at nakatingala. Eliza, nakikinig ka ba? Tanong niya. Wala itong imik kaya tumayo na siya at maingat na binuhat ang dalaga. Inilipat niya ito sa kama, katabi ni Carl na mahimbing ang tulog. Ilang sandali niya itong tinitigan sa muka at naramdaman na naman niya ang kakaibang sikdo sa kanyang puso. Good night. Usal niya bago lumabas. Pumasok siya ng kusina at nadatnan doon ang kanyang tiya na nagtitimpla ng gatas. Tita, bakit gising pa kayo? Tanong niya. Kumuha siya ng kalahating baso ng tubig. Nahirapan kasi akong matulog. Natapilok ako kanina kaya makirot ang sakong ko. Magpahinga po muna kayo. Linggo naman bukas at ipapasya namin ng mga bata sa nanay ni Eliza. Oo nga, nabanggit din ni Eliza. Natutuwa ako at naging komportable rin siya dito. Sobrang sipag niya at maasikaso sa triplets. Minsan late na siya sa school kasi inaasikaso pa ang kailangan ng mga anak niyo. 3 bata ba naman at mabuti ay nilipat na sa school ni Glenn si Raven. Napangiti si Lucius at agree sa sinabi ng ginang. Hindi rin siya nag-expect ng sobra kay Eliza, pero nalagpasan nito ang expectation niya. Honestly, Eliza passed my standards, tita. Talaga? Bakit hindi mo siya ligawan nang maikasal kayo? Hindi mo naman gusto si Richelle, di ba? Mapipigil mo din ang parents mo sa gusto nilang kasal. I don't care about Richelle. Hindi ko rin muna aabalahin si Eliza lalo't nag-aaral pa siya. At saka may boyfriend siya. Ay ganon? Sayang naman, bagay pa naman kayo. Umukilkil sa kanyang utak ang sinabi ng ginang na ligawan niya si Eliza. It's a good idea though. Kinabukasan ay maaga silang umalis ng kondo at nagtungo sa bahay ni na Eliza. Hindi napigil ni Lucius ang mga bata na tumakbo papasok sa grocery store ng lola ng mga ito. I don't allow them to eat sugary foods. Sabi niya habang nakasunod kay Eliza. Papasok na sila ng bahay dala ang baon nilang lulutuin. Sinabi ko na kay mama na wag bigyan ng matatamis na pagkain ng mga bata. Bawal din kay Raven ng matamis dahil mabilis mamaga ang tonsils niya. Anito. Puntahan mo sila, baka maisahan ng lola nila. Okay, sige. Babalik ka agad ako. Ipinasok ni Lucius ang 2 eco bag sa kusina. Nang makarinig ng ingay ng mga bata ay napatakbo siya palabas. May bisita pala si Eliza, si Morgan. Kahit naghinala na siya sa kasarian ng lalaki, ay hindi niya naiwasang magselos, lalo nang mapansing hawak ng lalaki ang kamay ni Eliza. Clint! Tawag niya sa isang anak na tumatakbo paikot sa nag-uusap na magkasintahan. Dahil sa pagsigaw niya ay lumayo si Morgan kay Eliza, bagay na ikinatuwa niya. What the heck? Why do I need to feel jealous? Sita niya sa sarili. Nagulat pa siya nang may batang bumalya sa kanyang likod. Si Clint pala. Tinawag na niya ang ibang mga anak at pinapasok sa bahay. Sumunod naman ang mga ito. Samantala, naguguluhan si Eliza sa usapan nila ni Morgan. Gusto nitong kumuha ng isang unit sa apartment niya dahil umano pinalayas ito ng parents nito. Ano ba nangyari, Morgan? Usisa niya habang paakyat sila sa 2nd floor ng apartment. Malaki ang problema ko. Anito. Bakit? Ano yon? Natuklasan ni Daddy ang totoo. Anong totoo? Na hindi ako straight guy, Eliza. Kaya ako narito ay para sabihin din sa'yo ang totoo. I'm sorry for using you. Napahinto siya at hinarap ang lalaki. Nagimbal siya nang maisip na tama si Lucius. Bakla nga si Morgan. Bakla ka? Paniniguro niya. Oo, at buong buhay ko yung nilihim sa parents ko. At kaya kita niligawan ay para patunayan sa pamilya ko na straight guy ako. Pero hindi ko na kayang magpanggap pa. Napabuga siya ng hangin. Naawa rin siya sa lalaki.
Pero kakatuwa na hindi siya nasaktan para sa puso niya. Siguro ay dahil nga hindi naman niya ito mahal. Sige, pinapatawad na kita. Pero kailangan mong manindigan at ipakita sa parents mo na hindi ka masamang tao. Salamat, Eliza. I'm happy for you kasi okay kayo ng tatay ng mga anak mo. Ako na rin ang bahalang magpaliwanag sa mama mo kung bakit break na tayo. Tumango siya. May isang bakanting unit sa second floor ng apartment at binigay niya yon kay Morgan. Pagsapit ng tanghali ay naiwan sila ni Lucius sa hapag na kumakain. Tapos nang kumain ng 3 bata at tumambay na naman sa tindahan. Doon naglaro kasama ang lola ng mga ito. Tama ka sa hinala mo, Lucius. Bakla nga si Morgan. Sabi niya. That's a good news. Komento nito. Ha? Paano good news? I mean, mas mabuti nang nalaman mo ang totoo kaysa magtagal ang relasyon nyo na puro pagpapanggap. You're free now, Eliza. Pwede ka na mag-focus sa pamilya natin. Napangiti siya at hindi maitago ang kilig nang maisip na pamilya na ang turing sa kanya ni Lucius. Salamat at hindi na ako iba sa'yo, Lucius. Kahit hindi maganda ang nakaraan natin, hindi mo ako binaliwala. Anya. Why should I ignore you? You're the mother of my kids. Wala naman akong pakialam sa status mo o kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga ay mabuting ina ka. I can't deny that your personality deserves my praise. At ang bilis mo ring makapag-adjust sa ugali ko. I mean, kilala mo ako as your professor and the father of our triplets. Medyo stricto ako, pero nasakyan mo yun. Matabang siyang ngumiti nang maisip kung gaano ka-strict na professor si Lucius. Ibang-iba ito sa school. Naninibak ng grado, kaya takot ng mga estudyante rito. Wala akong problema sa ugali mo sa bahay kasi nasanay ako sa pagiging straightforward mo. Sa school ka lang nakakatakot kasi posible akong bumagsak sa subject mo. Pag-amin niya. Makinig ka lang sa itinuturo ko at sundin ang guide ko sa pagre-review. Hindi ka basta babagsak sa subject ko, pero hindi ka excuse kahit maging asawa pa kita. Anito. Uminit na ang kanyang mukha sa huling sinabi nito pero hindi siya nagpahalata. Minsan kasi kapag naunahan ako ng nervyos, nawawala ako sa focus. Sabi na lang niya. Bakit ka na nervyosin? Araw-araw naman tayo nagkikita. Mukha ba akong kakain ng tao kapag nasa school tayo? Hindi niya napigil ang pagbunghalik ng tawa. Hindi naman, Doc. Kasi ang powerful mong magturo, nakakatakot. Kahit mga classmate kong pasaway, tiklop lahat sa'yo. Isipin mo na lang na tayong dalawa lang ang nasa classroom during my subject. Huwag kang tumingin sa mga kaklase mo. Sa akin lang dapat para hindi ka madistract at mahawa sa nervyos nila. Napapangiting nakikinig siya sa binata at naaaliw sa sinasabi nito. Iba na ang kahulugan ng mga yun sa kanyang isip. Kinabahan na siya nang mapagtanto na napapadalas ang pagpapantasya niya kay Lucius. Doc, gusto mo ba ng grapes? Tanong niya sabay alok ng nakabowl na grapes. No thanks. I already ate a lot of fruits today. Grapes are high in fructose, a type of sugar which can also spike blood glucose. Manonosebleed din naman siya sa pinagsasasabi nito, kaya inilayo niya ang ubas. Baka humaba pa lalo ang sinasabi nito. Ayaw mong magka-diabetes, ha? I'm just health conscious. Early prevention is a better way to live healthy. You should be careful with your health too, Eliza. Pansin ko, pumapayat ka. Nasuyod din niya ng tingin ng katawan. Oo nga, mahirap kasing pagsabayin ng pag-aaral at pagiging nanay. I told you, don't pressure yourself. If you need help, tell me. Ay busy ka kasi. Nagtuturo ka sa 3 university, sa medical school din. Minsan tumutulong ka pa sa mga negosyo ng pamilya mo. Ayoko naman dumagdag pa sa ginagawa mo. I can manage my schedule. Nagiging busy lang ako kapag malapit ng exam at grading period. Sige, salamat din kasi na isisingit mo ang pag-tutor sa akin. At higit sa lahat, may time ka pa rin sa triplets. Ngumiti lang ito at uminom na ng tubig. Sa paglipas ng mga araw ay naging regular na ang tutorial ni Lucius kay Eliza. At hindi napigil ng dalaga ang unti-unting paglalim ng damdamin niya sa binata. Biyernes ng hapon ay sumabay siya kay Lucius na pumasok sa school. Umaga lang ang pasok ng mga anak nila kaya hindi siya naaabala. Matataas na ang results ng quiz mo at nag-improve ang performance mo sa recitation. Sabi ni Lucius nang lulan sila ng kotse.
Inihinto nito ang sasakyan sa unahang gate ng university. Dahil yun sa tiyaga mong pagtuturo sa akin, at saka na-motivate rin ako ng husto. Who motivates you? Napatitig siya sa lalaki, ngunit hindi masabi na ito ang motivation niya. Ang mga anak ko. Tugon niya pagguwan. Am I not good at motivating you? Hindi naman sa ganun. Ang totoo, isa ka sa inspirasyon ko. Nakangiting sinipat siya nito. Kung ganun, bakit parang takot ka pa rin sa akin? Hindi kaya. Naiilang lang ako kapag narito tayo sa school. Alam mo na, baka masismis tayo. Marami ka pa namang secret admirer. Hindi rin maganda kung malantad sa university ang relasyon natin. Baka masira ang reputasyon mo. I got your point. But our relationship is not the issue. May malalim tayong ugnayan bago mo pa ako naging guro. Alam ng lahat na may mga anak ako. At walang magiging issue kung malalaman nila na ikaw ang ina ng mga anak ko. Kung sa bagay. Pero kasi hindi tayo kasal. Magiging issue pa ba yan sa panahon ngayon? Pwede naman nating sabihin na to follow na lang ang kasal kasi naging busy tayo pareho. Napapamulagat siyang tumitig sa binata. Seryoso ka ba sa kasal na yan, Lucius? Huwag mo akong titigan na parang walang kwentang pinagsasasabi ko, Eliza. Bumaba ka na at baka malate ka na naman. Nito, nagsungit na. Opo, hindi naman ako malilate kasi narito pa ang teacher ko. Binuksan na niya ang pinto at bumaba. Sa laboratory tayo ngayon. Paalala ni Lucius. Oo nga pala. See you there, Doc. Kumaway pa siya rito. Pumasok na siya sa campus at dumiretso sa laboratory. Ang bilis maglakad ni Lucius at nagulat siya nang mapansing nakasunod to sa kanya. Dahil nahuli siya, sa likurang lamesa siya pumwesto katabi ng 3 lalaki. Bakit pansin ko palagi kayo nagkakasabay dumating ni Sir Lucius, Eliza? Sabi ni Harry na katabi niya. Nagkataon lang yon. Nagkataon o sinasadya mong makasabay siya? Katulad ka rin ng ibang girls na patay kay Sir eh. Ano naman, binata naman si Doc, dalaga rin ako. Anong binata? Balita ko may anak na si Doc. Ikaw rin may anak na. Magsasalita pa sana siya ngunit napansin niya si Lucius na masama ang titig sa kanya. Miss Hernandez. Maya-maya ay tawag sa kanya ni Lucius. Yes, Doc. Tugon niya naman, napapatayo. Lumipat ka dito sa harap. Itinuro nito ang espasyo sa tabi ng bakla niyang kaklase at 2 babae. Apo. Kinuha naman niya ang kanyang bag at libro. Lumipat siya sa long table sa harap. Nagsimula na magsalita si Lucius pero pansin ni Eliza na panay ang sulyap nito sa kanya. Hindi tuloy siya makapagmarite sa katabi niya. Pagkatapos ng ilang minutong lecture ay nagsimula na sila sa activities. Inaral nila ang nakadisplay na kalansay ng tao. Hindi makapag-focus si Eliza dahil ramdam niya na binabantayan ni Lucius ang kanyang kilos. Nahuli tuloy siya sa pagsagot sa quiz. Hindi ka pa ba tapos, Eliza? Tanong ni Lucius. Nagliligpit na ito ng gamit. Patapos na po, Doc. Turan niya. Tumayo na rin siya at ipapasa sana ang papel sa binata, ngunit hindi nito tinanggap. Malilate na ako sa kabilang university. Sa bahay mo na ibigay yan sa akin. Hintayin mo ako mamaya, susunduin kita. Nito, nilagpasan siya. Nakasimangot na hinabol niya ito ng tingin. Ang sungit, inaano ko ba siya? Baktol niya habang dumadabog palabas ng laboratory. Pagkatapos ng huling subject ni Eliza sa hapon ay tumambay siya sa waiting shed sa labas ng campus. Inabutan na siya roon ng grupo ni Harry. May sundo ka ba, Eliza? Tanong ni Harry. Meron, bakit? Pagtataray niya. Sayang, iaangkasanan kita sa motor ko. Salamat na lang pero parating na ang boyfriend ko. Maya-maya nga ay tumunog ang kanyang cellphone na nasa bag. Dagli niya itong dinukot at sinagot ang tawag ni Lucius. Narito na ako sa waiting shed, sabi niya. Kasama mo na naman si Harry na minsang nangutya sa'yo. Masungit pa ring untag nito, buhat sa kabilang linya. Hindi, nakasabay ko lang sila palabas. Teka, nasan ka ba? Napalinga siya sa paligid. Narito ako sa tapat ng pharmacy. Lumingon naman siya sa pharmacy sa unahan lang ng university. Naglakad na siya patungo sa kotse ni Lucius. Papunta na ako. Anya, pinutol na ang linya.
Pagdating sa tapat ng botika ay kaagad siyang lumulan sa kotse ni Lucius. Lumuklok sa tabi nito. Bakit mainit pa rin ang ulo mo? Dahil ba kanina sa laboratory? May mali ba akong ginawa? Ani Eliza. I noticed you entertain Harry while he's flirting with you. Nakikipag-usap lang siya at sinasagot ko ang tanong. Masama ba yun na ikinagagalit mo? Kumilos si Lucius at umisod palapit sa kanya. Akala niya aayusin lang nito ang seatbelt niya. Ngunit nagulantang siya nang bigla siya nitong siilin ng halik sa mga labi. Nagpigil pa siya ng hininga hanggang sa tumigil ito sa paghalik, pero hindi pa lumayo. Yes, he did something wrong that triggered my anger. Alam mo kung bakit, Eliza? Paos nitong sabi habang banayad na pinapasadahan ng hinlalaki ang kanyang mga labi. Because I'm jealous. Paggawa na ipahayag nito. Natigalgal siya at walang kurap na nakipagtitigan sa mga mata ng binata. Ni hindi siya nakahuma nang muli siya nitong halikan sa mga labi. At sa pagkakataong yon ay natukso siyang tumugon. Let's go home. Paggawa na ipaanyaya ni Lucius nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagmaniobra na ito ng kotse. Tahimik naman siyang umupo ng maayos, ngunit ayaw paawat ang puso sa pagwawala. Pagdating sa bahay ay binihisan ni Eliza ang triplets dahil madudungis kakalaro ng Clay. Oo nga pala, Eliza. Sa Biyernes next week na family day ng mga bata. Batid naman ni Tita Helen. Maghapon po ba yon, tita? Anya. Oo ata, at sabi ng teacher hanggat maaari, parents ang kasama ng mga bata kasi may mga palaro. Hindi ko naman kayang tumakbo o kung anong laro. Lumapit naman si Lucius. Kami na ni Eliza ang pupunta, tita. Pwede naman kaming absent muna sa school. Anito. Sinipat niya ang binata. Akala ko ba may activities tayo next Friday? Sa Monday na. Mag-excuse ka sa ibang subjects mo. Sige. Pumasok na siya sa kwarto at nagbihis. Nagsusuot siya ng shorts nang umingay sa labas. Nagmadali siyang kumilos at sumilip sa labas. Namataan niya ang magandang babae na bisita, kausap ng mga bata. Bakit naging tatlo na kayo? Sino siya? Tanong ng babae sa dalawang bata. Nakatitig ito kay Raven. Siya po si Raven, Tita Rachel. Kapatid namin siya kasi triplets kami. Sagot ni Glenn. And our real mom is here, kaya tita ka na lang namin forever. Sabad naman ni Carl. Prangka talaga itong magsalita, mana sa tatay. Ginupo si Eliza ng kaba nang matanto na fiancé ni Lucius ang babae. Bumakas sa mukha nito ang pagkayamot. Nilingon si Lucius na kalalabas lamang ng kusina. Are the kids telling the truth, Lucius? Kunot noong tanong ng babae. Yes, and what's the matter? May sarkasmo namang tura ng lalaki. Seriously? Are you living with the kid's mother now? Yes. Alam ba to ng parents mo? Nasabi ko na kay mommy na tatlo ang mga anak ko at kasama ko ang mommy nila. I don't care if she will believe me or not. My gosh, what about our wedding, Lucius? Did I agree to marry you? Ang parents ko lang ang nakipagkasundo sa'yo. Okay na ako sa buhay ko kasama ng mga bata. At bonus na meron silang inang maalaga. Napadabog na ang babae at muling kinuha ang malaking pulang paper bag na dala nito. You will regret it, Lucius. Angil nito sabay bira ng talikod. Rumampa na ito palabas. Daddy, bakit binawi ni Tita Rachel ang pasalubong niya sa amin? Curious namang tanong ni Clint sa ama. Ignore her. Marami na kayong laruan na mas maganda. Ani Lucius. Okay po. Lumabas na ng kwarto si Eliza at nilapitan ang mga bata sa salas. Anong problema? Kaswal niyang tanong kay Lucius. Nothing. Magluto na tayo. Anito, pumasok na ito sa kusina. Sinundan naman niya ito. Naglalabas si Tita Helen kaya sila nang nagluto ng hapunan. Pumunta pala rito ang fiancé mo. Bakit hinayaan mo siyang umalis ka agad? Anya. Stop calling her my fiancé, Eliza. I never agree with my parents' decision. Sabi nito, hiniwa na nito ng maninipis ang pink salmon. Baka magalit ang parents mo. Nasaan ba sila? Nasa Boracay at inaasikaso ang pinapagawang resort at hotel namin. Doon nakatira ang bunso kong kapatid na babae. Nakapag-asawa siya ng Italian. Sinong namamahalan ng hotel at bar niyo rito? Ang kapatid ni Daddy. May shares din ako nakukuha monthly mula sa business namin.
Minsan lang pala umuwi rito ang parents mo. Malamang hindi sila aware sa pinagagawa mo. Baka oras na malaman nilang tungkol sa akin ay palayasin nila ako. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Kaya mo bang suwayin ng parents mo? Matagal ko na silang sinuway since I pursued my career. Gusto kasi nila na mag-focus ako sa business. Wala naman akong hilig sa negosyo. Kita mo naman na sinusubukan ko, di ba? Tumutulong ako minsan kaso talagang hindi ko magustuhan. Kinuha niya ang isang malaking kutsilyo at naghiwa ng nabalatang karot. Mapurol ang kutsilyo kaya dumudulas. Kamuntik nang matamaan ang kanyang daliri. Be careful, ani Lucius. Pumiksi siya nang hawakan nito ang kanang kamay niya na may hawak na kutsilyo. Ganoon naman ang sikdo ng kanyang puso. Pinalitan nito ng mas maliit at matalim ang kutsilyo niya. Kaya ko na to, Lucius. Sabi niya nang akmang tuturuan siya nito sa tamang paghawak ng kutsilyo. Pati kalawang kamay niya ay hinawakan nito at pumwesto ito sa kanyang likuran. Medyo matigas ang karot. You need to put some pressure on the knife to cut the carrot smoothly. Turo nito. Kahit alam naman niya ang gagawin ay hinayaan niya itong turuan siya. Salamat. Ako na to. Anya. Umakyat ang kamay nito sa kaliwang braso niya. Marahan. Bumibilis ang pulso mo. Kinakabahan ka ba, Mommy? Paanas nitong tanong. Medyo natitense lang ako. Why? Ewan, ganito ang nararamdaman ko sa tuwing malapit ka sa akin. Pansin niya ang pilyong ngiti ng binata. Binalikan na nito ang isda at inilipat sa stainless baking dish. Maghimay ka rin ng broccoli at asparagus. Isasama ko sila sa pagluluto ng salmon. Pagkawan ay utos nito. Okay. Habang abala sila sa pagluluto ay nagkakagulo naman ang mga anak nila sa lobby. May nagputukan na lobo kaya panay ang ngiti ni Eliza. Pinuntahan na ni Lucius ang mga bata at sinaway. Ang hirap pala magkaroon ng triplets. Triple rin ang kulit. Maktol niya habang naghahain ng nalutong ulam sa lamesa. Pagsapit ng family day ng mga bata ay hindi naka-absent sa morning class niya si Eliza. May quiz kasi siya sa ibang subject kaya pinauna na niya si Lucius at Helen kasama ng triplet sa school. Katatapos lang ng huling subject niya sa umaga nang tumawag si Lucius. Kaagad niya itong sinagot. Nasa classroom pa ako pero palabas na. Sabi niya. I'm here inside the university. May pinasa akong report at susunduin na rin kita. Ani Lucius sa kabilang linya. Tumayo na siya bitbit ang 2 libro at shoulder bag. Lalabas na ako, hintayin mo na lang ako sa labas ng campus. Hindi na sumagot si Lucius at binabaan siya ng cellphone. Patungo na siya sa main gate nang sabayan siya ni Harry sa paglalakad. Hindi ka ba papasok mamaya, Eliza? Bakit ka uuwi? Tanong nito. Family day ng anak ko kaya kailangan kong lumiban. Oo nga pala, single parent ka. Baka kailangan mo ng tatay ng anak mo. I'm available. Inirapan niya ang lalaki at binilisan ng paglalakad. Pero biglang may pumigil sa kanang kamay niya. Napalingon siya sa likuran at napamulagat nang makita si Lucius. She doesn't need someone to play as her kid's father. Mag-aral ka munang mabuti, Harry, bago ka manligaw. Isalba mo ang tagilid mong grado sa subject ko. Sabi ni Lucius kay Harry na pilit humahabol kay Eliza. Sir Lucius, kayo pala. Gulat na wika ng binata. Yes, it's me. At ako ang tatay ng mga anak ni Eliza. Natigalgal na ang pilyong binata. Naging sentro na sila ng atensyon ng ibang estudyante at guro. Bumitiw naman si Eliza sa kamay ni Lucius. Huminahon ka, Lucius. May eskandalo tayo rito. Kabadong wika niya. Don't panic. Just get in the car. Nasa parking area. Sabi nito. Sumunod na lamang siya. Ang bilis kumalat ng balita. May nakarinig pala sa sinabi ni Lucius kay Harry. Hinarang pa siya ng ibang kaklase niya. Totoo ba, Eliza? Si Sir Lucius ang tatay ng anak mo? Tanong ni Cassandra. Oo. OMG, kaya pala ibang tingin sa'yo ni Sir at palagi kanyang nasisita. Kasal ba kayo? Tanong naman ni Joven, ang baklang kaklase rin niya. Hindi siya nakasagot nang dumating si Lucius. Stop intriguing my fiancé, guys. We're getting married soon. Matagal na kaming nagsasama pero hindi matuloy-tuloy ang kasal dahil busy. Sabi nito sa mga estudyante. Kinilig naman ng iba na nakikichismis. Kumaway na lamang si Eliza sa mga kaklase
Nang pagbuksan siya ni Lucius ng pinto ng kotse, kaagad naman siyang lumulan. Bakit mo naman pinangalandakan sa campus ang status nating dalawa? Machichismis tayo niyan. Anya nang makaupo na rin sa harap ng manibela si Lucius. Binuhay na nito ang makina ng sasakyan. Ayoko nang magpanggap na hindi tayo magkaano-ano, Eliza. At least now, no one can harm you, and no guys can flirt with you. Ang possessive mo naman, sir. Ayoko lang ng komplikadong buhay. Magsuot ka na ng seatbelt. Tumalima naman siya. Umalis na rin sila. Pagdating sa school ng triplets ay nasa covered court na ang mga estudyante kung saan nakahanda ang mga pagkain. Private school yun at konti lamang ang estudyante. Ang mahal naman kasi ng tuition fee. Narito na ang mommy at daddy namin, teacher. Anunsyo ni Clint nang makalapit sila sa lamesa ng grade 1. Wow, complete family na kayo ah. Sige, let's eat na mga bata. Wika ng gurong babae. Inasikaso na rin ni Eliza ang pagkain ng triplets. Malaki ang ambag nila sa pagkain lalo 3 ang anak nila. Isang oras pagkatapos ng tanghalian ay nagsimula na ang palaro. Sila ni Lucius ang palitang naglalaro at may pinanalunan din. Ang saya ng triplets nang makuha ang mga premyo nila. Daddy, ang dami-daming coloring books at toys. May food din. Ani Clint nang makasakay na sila sa kotse pauwi ng bahay. Nag-umpukan sa backseat ang triplets kasama si Tita Helen. Mamaya niyo nabuksan ng ibang regalo para hindi magkalat. Sabi ni Eliza sa mga anak. Mami, si Raven inuubo at may sipon po. Sumbong ni Carl. Ay oo, pinagpawisan kasi siya kanina at maalikabok. Sabi naman ni Tita Helen. May hika po kasi si Raven, tita, kaya hindi ko siya basta pinalalaro ng matagal sa labas. Anya. Pagdating ng bahay ay si Lucius na ang nag-asikaso kay Raven. Nahirapang huminga ang bata kaya ginamitan nila ng nebulizer. May nakahanda naman itong gamot. Nakatulog din si Raven kapag kuwan. He's okay now. Magpahinga ka na rin, Eliza. Kanina ka pa hindi mapakali. Ani Lucius. Naroon sila sa kanyang kwarto. Salamat. Kung ako lang, itatakbo ko na sa ospital si Raven. Mabuti narito ka. Anya. Inayos niya ang kumot ng bata na natutulog sa kama. Don't worry, kaya ko pa mag-handle ng pasyente. Kaya pala ang lulusog ng 2 anak natin. Namomonitor mo ang kalusugan nila. Sana si Raven din. Bata pa siya, mapapalakas pa ang resistensya niya. Sa kwarto ko na matutulog ang 2 bata para hindi maabala si Raven. Tumango siya. Pagkuhan ay lumabas na si Lucius. 1 linggo pagkatapos ng exam ni na Eliza, ay tinutukan niya ang mga bata dahil exam na rin ang mga ito. Busy na rin kasi si Lucius at madalas ay gabi na umuuwi. Sabado ng hapon ay maagang umuwi si Lucius. Saktong naghahanda siya ng sangkap sa lulutuing hapunan. Huwag ka nang magluto, Eliza. Sabi nito nang makapasok sa kusina. Bakit? Takang tanong naman niya. Sa hotel namin tayo kakain kasi dumating ang parents ko. Wedding anniversary rin nila ngayon. Ginupo naman siya ng kaba. Sasama ba ako? Of course. I will introduce you to my parents. Nagatungan pa ang kanyang kaba. Maya-maya ay nalapitan siya ni Lucius at biglang niyakap buhat sa likuran. You look anxious, Mommy. Bulong nito. Unti-unti ay napapawi ang kanyang kaba. Natatakot kasi ako. Huwag kang matakot. Walang mananakit sa iyo, okay? Nang humarap siya rito ay bigla naman siya nitong siniil ng halik sa mga labi. Tutugon na sana siya ngunit napansin niya ang triplets na nakasilip sa pintuan. Nakatingin sa kanila. Naitulak niya si Lucius sa dibdib. Ano pong ginagawa niyo, Mommy, Daddy? Tanong ni Clint na pumasok na. Nag-uusap lang kami ng daddy niyo, anak. Naiilang niyang tugon. Talaga po? Nagkikiss po kayo ni Daddy eh. Naghagik-hikan ng 3. Okay lang yun, kids. Ganun talaga pag love ng mommy at daddy ang isa't isa. Singit ni Lucius sabay kindat kay Eliza. Nagregodo naman ang puso niya sa sinabi nito. Nagmamahalan? Talaga? Parang gusto niyang tumili sa kilig. Bihisan mo na mga bata, Mommy. Maliligo lang ako. Pagkawan ay sabi pa ni Lucius. Ibinalik naman niya sa ref ang karne ng manok at mga gulay. Inasikaso na niya ang mga bata. Wala si Tita Helen dahil nasa hotel. Pinapunta ng mommy ni Lucius.
Isang oras din sila naghintay bago nagyaya si Lucius na umalis. Pagdating sa hotel nila Lucius ay nagsimula ng kabahan si Eliza. Napahinto pa siya sa entrance ng hotel. What's wrong, Eliza? Tanong ni Lucius. Hawak nito sa tig-isang kamay ang dalawang bata. Si Carl naman ang hawak niya. Kinakabahan talaga ako, Lucius. Kayo na lang kaya ng mga bata ang pumasok. No, hindi ko mababantayan mag-isa ang triplets. Halika na, akong bahala sa'yo. Nilapitan pa siya ni Raven at hinila sa isang kamay. Let's go po, Mommy! Paanyaya nito. Dalawang bata na ang humila sa kanya kaya napasunod siya. Naunang pumasok sa ballroom hall si Lucius kasama ang dalawang bata at nilapitan ng parents nito. Tinawag siya nito pero hindi siya lumapit, lalo nang mapansin si Richelle na kasama ng parents ni Lucius. Nagmano na ang dalawang anak nila sa lolo't lola ng mga ito. Sumunod din si Raven. Teka, bakit 3 na kayo mga apo? Manghang wika ng mommy ni Lucius. Niyakap din ito si Raven. Hindi na nasagot ni Lucius ang ina dahil tinawag ng daddy nito. Lumapit sa mga bisita. Maya-maya ay biglang umiyak si Raven, kaya napatakbo si Eliza sa mga bata. Naunahan siya ng mommy ni Lucius na kargahin si Raven. Mommy, naapakan ng lalaki yung paa ni Raven kaya siya umiyak. Sumbong ni Glenn sa kanya. Ma'am, ako na pang bahala kay Raven. Sabi naman niya sa ina ni Lucius. Napatitig ito sa kanya. Sino ka? Yaya ka ba ng mga bata? Tanong ng ginang. Magsasalita na sana siya ngunit biglang lumapit si Richelle. Yes, Tita Margaret. She's the new yaya. I saw her in Lucius' condo before. Nakita ko rin siya sa university kung saan nagtuturo si Lucius. She's a working student. Sabat ni Richelle. Nasuyod siya ng tingin ni Margaret, ang ina ni Lucius. Nagwala na sa kamay nito si Raven, kaya inagaw ni Eliza. Ang sabi ni Lucius, natagpuan niya ang isa pa sa mga triplets at mami ng mga to. Totoo ba yon? Wika ng ginang. Maybe Lucius lied to convince you to cancel our wedding, tita. Pinagpapanggap lang siya ni Lucius. Ani Richelle. Uminit na ang bumbunan ni Eliza at gusto nang supalpalin si Richelle pero nagwala si Raven. Na-stress na ito dahil sa ingay. Mabuti at lumapit si Tita Helen at kinuha ang bata. Ilalabas umano nito para tumahan at kumalma. Maya-maya ay nilapitan siya ni Margaret. Tama ba na pinagpapanggap ka ni Lucius na ina ng mga bata? If totoo, magkano binayad sa'yo ng anak ko? Hihigitan ko yon para lang umalis ka. Ngayon ang engagement ni na Lucius at Richelle at ayaw kong masira yon. Sabi ng ginang. Kumirot ang dibdib niya dahil sa sama ng loob. Hindi po ako nagpapanggap, ma'am. Totoong nanay ako ng triplets. Giit niya. Please stop acting. Ilang beses na nagsinungaling sa akin si Lucius at sinabing nakita na niya ang ina ng mga anak niya. Pero wala namang lumitaw. Nako, hindi na yan uubra sa akin ngayon. Lalong nanikip ang kanyang dibdib. Papatulan na sana niya ang ginang pero bumalik si Tita Helen. Karga si Raven na umiiyak pa rin. Nag-aalala na siya sa bata kaya kinuha niya ito at iniwan ng kausap. Namataan niya si Lucius na kausap ang ibang bisita pero nagpaalam ito nang makita siya. Eliza! Tawag nito. Hindi niya ito pinansin, lalo na nang makita niyang nilapitan ito ng ina nito. Lumabas siya ng hotel at pumara ng taxi. Kaagad siyang lumulan. Napatahan din niya si Raven at papikit-pikit na. Pagdating sa kondo ni Lucius ay nagpasya siya na umuwi muna sa kanyang bahay. Galit na galit naman si Lucius nang malaman ng plano ng mommy niya. Are you crazy, Mom? You set up the engagement without my permission? Singhal niya sa ina. Para matapos ng pag-iwas mo sa amin, anak. Ano bang ayaw mo kay Richelle? She's smart and decent. Ani Margaret. I don't care kahit perfect pa si Richelle. I don't like her. Ano, sasabihin mo na naman ba na nakita mo na ang nanay ng mga anak mo? At kahit pa nakita mo, obvious naman na irresponsable siyang ina dahil pinaampon niya ang mga anak mo. Huwag niyong huhusgahan ng ina ng mga anak ko na hindi niyo alam ang kwento at pinagdaanan niya, Mom. And yes, I found my kid's legitimate mother. At narito siya kanina. Alin? Yung yaya ng mga anak mo na working student? Who told you she's my kid's babysitter? Si Richelle. Napailing siya. Yan ang hirap sa inyo eh.
Bilib na bilib kayo kay Richelle kahit napakasinungaling ng babaeng yun. Hindi pa ba kayo natatauhan? Kinagatasan ni Richelle ang negosyo nyo. Kunwari nag-invest siya pero ang pakay niya talaga ay maging parte ng pamilya natin. She's a gold digger. Saan ba galing ang perang pinang-invest niya? Kinamkam niya ang pera ng namatay niyang kapatid. Nalaman ko yun sa pinsan niya. Ganyan ba ang klase ng babae na gusto niyong ipagsiksikan sa atin? What do you want, ma'am? Ang mag-suffer ako? Ang kamkamin niya ang mga negosyong pinaghirapan niyo ni Dad? Nawindang ang ginang. Hindi ko alam ang mga yan. Anito. Hindi niyo alam kasi nauto na kayo ng babaeng yun. Sumugod na sa kanila si Richelle at pilit pinabubulaanan ang mga sinabi niya. Stop pretending, Richelle. Hindi mo na maloloko ang pamilya ko. You will never be part of my family. Asik niya sa babae nang akmang sasabat sa usapan. Lumapit din ang bunso niyang kapatid na babae at ibinunyag ang kasalanan ni Richelle. May ibinulsa palang pera ang babae mula sa income ng bar at hotel nila. Nagkagulo na at nasampal ng kanyang ina si Richelle. Nasaan si Eliza, Tita Helen? Balisang tanong ni Lucius kay Helen na hawak sa kamay ang dalawang anak na nabigla rin sa gulong nangyari. Hindi ko na nga siya makita, iho. Lumabas ata kasi hindi mapatahan si Raven. Anito. Nagpanik na siya lalo't hindi nito sinasagot ang tawag niya. Kinuha niya si Carl at Glenn. Lumabas na sila ng hotel. Uuwi na po ba tayo, Daddy? Nasaan po si Mami at Raven? Nag-cry po siya kanina gawa ng manong. Tapos si Mami po parang inaaway ni Lola at Tita Richelle. Tanong at kwento ni Glenn nang makasakay sila ng kotse. Pasensya na mga anak, nasira ang dinner natin. No worries, pupuntahan natin ng mami at kapatid nyo. Anya, pinausad na niya ang kotse. Wala na masyadong traffic kaya mabilis silang nakarating sa kondo. Nataranta siya nang maabutan si Eliza na lumabas ng kanyang unit karga si Raven. Hila-hila nito ang isang maleta. Eliza, don't leave, please. Tigil niya rito. Binalot na natakot ang kanyang puso. Patunay lamang na mahal na niya ang dalaga at ayaw niyang mawala to. Ayoko ng stress, Lucius. Uuwi na muna kami ni Raven. Baka sigurin ako rito ng mami mo at ng babaeng yun. Anito. Inagaw niya sa kamay nito ang maleta. No, you can't live like this. Please, let's talk. Lucius, mahirap kalaban ng parents mo. Tahimik ang buhay ko. Hindi ako sanay sa away. Hindi sila ang pakikisamahan mo, kaya ako lang ang paniwalaan mo, Eliza. I already fixed the problem. Please don't leave. Kaya mo bang mawalay ulit sa mga anak mo? Napatingin din ito sa dalawang bata na tahimik at nanonood sa kanila. Halata na nais ng maiyak. Mukhang nararamdaman na ang tensyon. Ilang sandali naman tinitigan ni Eliza ang dalawang bata. Nanikip ang dibdib niya nang maisip na hindi niya kayang mawalay ulit sa mga ito. Ibinigay niya kay Lucius si Raven na tulog at niyakap ang dalawang bata. Mommy, wag ka po alis ulit. Nagsalita na si Carl. Sorry mga anak, hindi na aalis si Mommy. Hindi ko na kayo iiwan. Sabi niya. Bakit ka po umiiyak, Mommy? Sino po nag-away sa'yo? Si Lola po ba, Tita Richelle? We saw it earlier. Tanong ni Glenn. Wala anak, nalulungkot lang si Mommy. Bakit po sad? Nandito naman kami ni na Daddy eh. Love na love ka po namin. Don't leave, Mommy. Sabi rin ni Carl, naluha na rin. Napatingin siya kay Lucius na napapasinghot na nanubig na ang mga mata. Pakinggan mo mga bata, Eliza. We love you. Mahal kita at ayaw kong malayo ka sa amin. Emosyonal na pahayag ni Lucius. Parang sirang plaka na nauulit sa pandinig niya ang sinabi ni Lucius. Nahalinhan ng galak ang bigat sa kanyang dibdib. Tumayo siya at hinarap ang binata. Pasensya na. Mahina talaga ang loob ko sa masasakit na salita. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ng mami mo. Naakala niya ay nagpabayad ako sa iyo para magpanggap na ina ng mga bata. Anya. Hindi mo kailangan masaktan dahil alam mo naman kung ano ang totoo. Sorry rin kasi hindi ako nakatakas sa mga bisita kanina. Hindi ko alam na nagkakagulo na pala kayo. Hindi ko natupad ang sinabi ko na ako ang bahala sa'yo. Sorry sa inasal ni Mommy. Pinagsabihan ko na siya. Lalaw ako nasaktan kasi mahal kita, Lucius. Natatakot ako na baka mabaliwala lang lahat ng effort ko na makuha ang loob mo dahil sa Mommy mo. Pagtatapat din niya.
Umaliwalas ang mukha ng binata at napangiti. I feel it, Eliza. Ramdam ko na mahal mo rin ako. Sinugod na niya ito at inunahan ng halik sa mga labi. Nagising tuloy si Raven kaya naghiwalay sila. Papasok na sila ng bahay nang dumating ang parents ni Lucius kasama si Helen at bunsong kapatid ng binata. Mabait naman pala ang parents nito, lalo na ang daddy ni Lucius. Pasensya ka na, Eliza. Napaniwala ako ni Richelle na binayaran ka lang ni Lucius. Marami siyang mga sinabi na pinaniwalaan ko agad. I'm sorry. Lumuluhang sabi ni Margaret matapos siyang yakapin. Matagal na pala kaming niloloko ng babaeng yun. Pinadampot na namin siya sa mga pulis dahil sa ilang milyong ninakaw niya sa bar at hotel namin. Sabad naman ni Julio, ang ama ni Lucius. Gigil pa rin ito kay Richelle. Naintindihan ko po. Pasensya na rin kayo kung hindi kagad na ipaliwanag ni Lucius ang tungkol sa amin. Sabi niya. Nag-chat sa akin si Lucius at sinabi nga niya na nakita ka na niya. Akala ko naman nagsisinungaling lang siya. Kasi ganun din ang sinabi niya noon sa tuwing pinag-uusapan namin ang kasal nila ni Richelle. Ani Margaret. Totoo na po ang mga sinabi ni Lucius. Sorry din po kung nagawang ipaampun noon ni Mama ang dalawang bata. Kapos na kapos kami noon kaya kahit labag sa loob ko pumayag ako. Pero hindi po ibig sabihin nun ay masama akong ina. Nauunawaan na namin, Iha. Pasensya na sa mga nasabi ko. Naipaliwanag na lahat sa amin ni Lucius at Helen ng lahat. Sana'y hindi kang magtanim ng sama ng loob sa akin. Hindi po. Natakot lang po ako at umiwas sa gulo. Kaya umalis po kami kanina ni Raven. Sorry talaga, Iha. Please ipakilala mo kami ulit sa isa pa naming apo. Hindi namin siya nakausap kanina dahil nag-iiyak na siya. Pinakilala naman ni Eliza si Raven sa lolo at lola nito at tita. Nakahinga ng maluwag si Eliza dahil nakuha na niya ang simpatya ng mga ito. Napawi agad ang sama ng loob niya nang makasundo sila ng parents ni Lucius. Maging ang kapatid nitong babae ay pabor sa kanya. Kailan niyo balak magpakasal? Pagkuwan ay tanong ni Margaret. Nag-aaral pa po si Eliza, Mommy. Pero pwede na kaming magpakasal sa bakasyon kung gusto niya. Singit ni Lucius. Katabi ni Eliza sa couch ang binata. Napapiksi siya ng banayad nitong pisili ng kanyang hita. Si Lucius pa ang masusunod. Ready naman po ako magpakasal kahit kailan. Pagkuwan ay sabi niya. Sa bakasyon na lang para makapaghanda kayo at saktong matatapos na ang hotel sa Boracay. Sabi ni Lucia, ang kapatid ni Lucius. Sumang-ayon naman ang daddy ni Lucius. Okay, sure na sa bakasyon. Mamamanhikan muna tayo sa mama ni Eliza. Anang lalaki. Nagkasundo rin silang lahat. Kinabukasan din ay nagtungo ang pamilya ni Lucius sa bahay ni na Eliza upang mamanhikan. Hindi naman tumutol ang kanyang ina. Dahil atat na si Lucius, pagkatapos na agad ng first semester ang naging kasal nila. Ginanap ito sa Boracay, beach wedding. Napatili si Eliza nang buhatin siya ni Lucius mula sa beach hanggang sa venue ng handaan. Katatapos lang ng seremonya ng kasal. Ibaba mo na lang ako, honey. Sabi niya. Ayoko mahirapan ka sa paglalakad. Anito, talagang hindi siya ibinaba. Sumunod din sa kanila ang parents nila at ibang bisita. Mga naka-white suit din ang triplets na kinaaaliwan ng mga bisita. Pagdating sa dining area ay maingat siyang pinaupo ni Lucius sa harap ng couple table. Naroon ang 5 layers ng wedding cake nila. Konting pahinga lang ay sumayaw silang mag-asawa. Tingnan mo mga anak natin, honey. Sabi niya sa asawa habang nagsusubuan sila ng cake. Nakaupo na sila sa harap ng lamesa. Napatingin din si Lucius sa triplets na sumasayaw habang may hawak na puting lobo. Ang sarap nilang tingnan, no? Kahit minsan ay makukulit, nakakawala sila ng pagod. Anito. Oo nga. Susundan pa ba natin sila? Nakangiting tumitig sa kanya si Lucius. Parang mas masaya kung maraming bata, lalo na kung may babae. Ngumuso siya. Paano kung triplets ulit? No problem. Kahit umabot pa ng 2 dosena ng mga anak natin, kaya ko silang buhayin, misis. Grabe ka. Ang hirap kayang mga anak sa isa. Triplets pa kaya? Kahit 2 babaeng dagdag, okay na. Sige, pero pagka-graduate ko na. Sure. Sinubuan niya ng cake si Lucius.
Kumalat ang icing sa gilid ng labi nito. Nilapitan niya ito at inalis ang icing gamit ang kanyang bibig. Hinalikan na siya nito. Happy wedding, Mommy, Daddy! Panabay na bati ng triplets. Sinabuyan sila ng maraming talulot ng puting rosas. Niyaya naman nilang umupo ang mga bata sa tabi nila at pinakain ng konting cake. Umingay na dahil sabay-sabay na nagsalita ang mga ito. Kanya-kanya ng kwento. Pagkatapos ng kasal ay bumalik din ang pamilya ni Alyssa sa Maynila dahil may pasok ang mga bata sa school. Napanindigan nilang mag-asawa na pagka-graduate na ni Alyssa sila mag-aanak ulit. Nagpatuloy pa rin sa pagtuturo si Lucius. At nang makapagtapos ng kolehiyo si Alyssa, ay biniyayaan sila ng isang anak na babae. Nalabis na ikinatuwa ng triplets dahil may prinsesa na ang mga itong aalagaan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.